Napahinto ako. Bigla ko napatigil sa pagpupumiglas ng maramdaman ng pagluwag ng nakatapis na tuwalya sa katawan ko. At bago pa ako makakilos ay tuluyan na itong nahubad mula sa akin at nalaglag papunta sa sahig. Para akong natuod sa aking kinatatayuan kasabay ng pag-awang ng labi ko. Kahit si Sandro ay nabigla din at napunta bigla ang tingin sa hubad kong katawan. Kitang-kita ko pa ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple nang sandaling pasadahan niya ng tingin ng katawan ko. Lumuwag din ang pagkakahawak niya sa aking kamay hanggang sa iniiwas na niya ang tingin sa katawan ko at ibinalik na sa mukha ko. And his emotions suddenly changed. Ang kanyang tingin ay biglang lumambot. Bahagyang bumuka ang kanyang labi na tila may gustong sabihin pero wala naman lumabas na salita. Ilang sandali pa kami nagkatitigan sa mata hanggang sa tuluyan na niyang pinakawala ng mga kamay ko at walang sabi-sabi akong tinalikuran. Narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pinto ng kwarto ko. Naiwan ako nakatayo sa harap ng nakasaradong pinto ng dressing room hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Mahina ko napabugan ng hangin at pinulot na lang ang nahulog na tuwalya. Parang nanlambot pa mga tuhod ko. I wipe my tears. Tom, ba't ganito? Nasasaktan na naman ako. Sumisikip na naman ang dibdib ko. I closed my eyes for a moment. Nang okay na pumasok na ako sa dressing room at nagbihis. Matapos magbihis ay muli kong inimpake ang mga gamit ko sa maleta at lumabas na ng kwarto. Saktong pagbaba ko ng stairs ay narinig ko na lang ang tunog ng pag-alis ng sasakyan sa garahe. Sandro left again. Napabuntong hininga na lang ako at dumiretso na rin sa garahe habang hila-hila ang malaking maleta. Nang makasakay sa loob ng kotse ko ay mabilis ko na rin itong pinatakbo paalis. And I couldn't help myself. Habang nagmamaneho ay sige lang ang pagtulo ng luhas sa mga mata ko na kahit anong pigil ko ay tila ayaw pa rin paawat. Kaya hinayaan ko na lang at kinagat na lang ang ibaba kong labi para huwag humikbi. It still hurts. Nang makarating sa may kantuhan ay hininto ko na ang kotse ko at tinawagan na ang number ni Lucas. Nasa huling ring na yata bago nito sinagot. Yes, who's this? Ang kanyang seryosong boses ang sumagot sa akin. Hello, Tiff. I bit my lower lip para lang itago ang pagkaralgal ng boses ko. Oh, hi baby. Anong oras ka pupunta? Lucas' voice changed. Bigla na lang lumambing. Nasaan ka na? Nandito ako sa meeting. Nasa market pala. Bumibili pa ng mga gamit. Why baby? Ikaw nasan ka na? Anong oras ka pala uuwi sa bahay natin? Kahit naiiyak ay hindi ko mapigilan ng mahinang mapatawa. Ang lakas din ng trip na lalaking ito kung makapagsabi ng bahay natin. Nandito na ako sa kanto. Sunduin mo na ako dito. My voice cracked. Hindi ko na napigilan pa. Bilisan mo na, umuwi ka na. Hey, are you crying? Ba't ganyan ang boses mo? Biglang nagkaroon ng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko man makita dahil nasa kabilang linya siya, pero mukhang napatayo sa kanyang kinauupuan nang marinig ang pagpiyok ng boses ko. Ayos ka lang ba? Teka, hinabol ka ba ulit ng mga aso? May umawi ba sa'yo dyan? May nanakit sa'yo? No, wala naman. Walang umawi sa akin. And I'm not crying. Medyo nauubo lang ako ng konti dahil sa kinain ko. I lied. Please, pumunta ka na rito, Tiff. My ass hurt. Napuwing ako eh. I sobbed. I couldn't help it. Pero mukhang napaniwala ko naman siya na napuwing nga ako. Okay, baby. Wait me there. Huwag kang alis dyan. Pupunta na ako ngayon din. Parang natataranta pa base sa kanyang boses. Kuya, saan ka naman pupunta? Hoy, hindi pa tapos ang meeting. Rinig ko pang sigaw ng boses babae bago namatay ang call. Napasandal na lang ako sa aking upuan at mabilis na pinunasan ulit ang luha sa pisngi ko. Nag-retouch na lang ako para hindi halatang umiyak kung sakaling dumating na siya. Pero napahinto ako sa paglalagay ng eye cream sa mata ko nang tumunog ang phone ko. Akala ko si Lucas pero nang makita ang pangalan ni Lolo ay para akong nataranta. Tumikim muna ako ng 3 beses at nang okay na ang boses ko ay saka ko sinagot ang tawag. Hi Lolo, bakit po kayo napatawag? Masigla kong bungad sa malambing na boses at pinilit na umiti kahit hindi ito nakikita. Nasaan ka ba ngayon? Sandali ako natigilan. Ang seryoso ng boses ni Lolo. Medyo kinabahan naman ako. Nasa bahay po ng kaibigan ko, Lo.
Bakit mo po natanong? May problema ba? Come here in the house right now. Bilisan mo. Nandito ngayon si Sandro. Hindi maalis-alis ang ngiti ni Lucas habang bitbit ang isang maleta papasok sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Akala niya ay biro lang ni Cheska nang sabihin nito sa kanya na babalik ito sa kanyang bahay para makitira ng 1 linggo. Pero totoo nga ang sinabi nito dahil katunayan ay nasa kanya na ang maleta nito. Yun nga lang ay umalis din agad ito dahil may importante pa raw na pupuntahan at baka mamaya pang gabi ang balik. Pero pabor yun sa kanya dahil balak niya itong surpresahin mamaya pagbalik nito. Nang maitabi niya ang dalang maleta ay agad niyang tinawagan ng kanyang mga kaibigan para papuntahin sa kanyang inuupahan at patulungin para sa ihahanda niyang dinner surprise mamaya. Wala pang 2 oras ay isa-isa nang nagsidatingan ang mga ito. Ano pa tayo bakit paluluto mo? Tanong ni Ivan na agad na pumasok ng maliit na kusina at nagsuot ng apron kasama si Aris para tumulong din. Yung pinaka-best dish na alam nyo, yun na lutuin nyo. It's expensive, Aris replied. The heck, I can pay. It's not what I mean. Nagpapanggap ka mahirap, kaya dapat yung normal na putahe lang ipaluluto mo sa amin. Mamaya niyan pag ginalaan ka na naman ni Cheska na nagnakaw. Natatawang pahayag ni Ivan na agad na inilabas sa mga gagamitin ng sangkap. Oh, oo nga pala, tama ka. Sige, bahala ka na. Kahit ano basta masarap. Okay, we got it. Tom dude. Paano mo natitiis na tumira sa ganito? Reklamo naman ni Dash habang nakasilip sa nakabukas na bintana. I mean, yeah, okay naman ito. But bro, masyado naman dikit-dikit ang bahay. Amoy na amoy ang CR ng kapitbahay mo, gandito oh. Ang baho bro. Lucas shrugged. Hayaan mo na. Hindi naman kami nagbubukas ni Cheska ng pinto. Tamang lambingan lang kami dito sa kama. Hindi lambingan ang tawag doon, kundi landian. Pagtatama naman ni Colin na imbis na tumulong ay mas piniling mahiga sa kama habang hawak ang phone na tila may kateks. At least may kalandian. How about you? Balita ko'y pinagpalit ka na naman ng girlfriend mo sa iba. Poor you. Hindi ka kasi marunong makipaglandian sa kanya. Mapaklang sagot ni Lucas sa kaibigan na ikinasama naman ang tingin nito sa kanya. Shut up. Kami pa rin kahit ayaw na niya. Ganun ako magmahal. Kahit ayaw na sa akin. Kapag gusto ko ay wala pa rin siyang magagawa kundi ang pagtyagaan ako. Malas niya lang dahil sinagot niya ako nung una. Ngayon, wala na siyang kawala pa. Napailing lang si Lucas at pinanood na lang ang 2 kaibigan sa pagluluto. Habang ang 2 niyang kaibigan ay parehong walang pakialam. Si Colin na nakahiga sa kama habang pangisi-ngisi sa hawak na phone at si Dash na parang tsismosa na nakatayo lang sa nakabukas na bintana at pasilip-silip pa sa labas. Paminsan-minsan ay napapatakip sa ilong na tila nababahuan tuwing iihip ang hangin. Pero hindi naman ito umaalis sa bintana. Palibhasa kasi maraming mga babae na napapadaan sa labas. Akala ko sa paghawak ka lang na baril magaling. Marunong ka rin palang magluto, Ivan? Puna ni Lucas sa kaibigan, pero ang tingin ay nasa hawak na phone. Ivan chuckled. Don't underestimate me. I am a perfect man. I can cook, I can fight, and I can do anything. Except one thing, Aris said. And that is... Ivan eyebrows raised. You can't dance. Para kang robot kapag sumasayaw. Kaya natuturn up agad sa'yo mga babae kapag ikaw na sumayaw. Sagot ni Dash, dahilan para mapahalakhak ang 3. Napasik naman si Ivan at napairap na tila naiirita. Hindi na ito sumagot at nag-focus na lang sa pagluluto kasama ni Aris. Panay naman ang tingin ni Lucas sa kanyang wristwatch at phone. Hinihintay ang tawag ni Cheska. Ang sabi nito ay tatawag lang sa kanya kapag nasa kanto na. Hindi naman ito sinabi kung anong oras darating. Pero basta gabi at dapat ay magluto siya ng masarap na pagkain para sa kanilang dinner. Kaya naman heto siya. Pinipilit ang kanyang mga kaibigan patulungin. Anong oras pala darating dito si Cheska? Lucas, Ivan asked. Hindi ko alam kung anong oras. Pero sabi mamayang gabi daw. 4:45 PM pa naman kaya baka matagal pa yung dumating. Basta, bilisan nyo na lang ang pagluluto at sarapan nyo. Ang kapal mo rin mag-utos no? Hindi ka naman tumutulong dito. Asik ni Ivan na napailing na lang. Nagkabit-balikat lang si Lucas at tumabi na lang kay Colin sa kama. He opened his phone. Isa-isa na lang niyang tiningnan ang litrato nila ni Cheska na magkayakap sa ilalim ng kumot.
Kinuhanan niya ito ng litrato habang tulog ito. Kaya wala itong kaalam-alam na may litrato silang dalawa na magkayakap. Meron pang hinahalikan niya. Nasa mahigit 100 yata litrato nito sa kanyang phone at lahat iyon ay sa isang gabi lang niya kinuhanan. You know what? She looks so familiar. Puna ni Colin na napasilip na pala sa kanyang phone. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Sa television ba? Or sa magazine? Oh wait, is she a model? Lucas shrugged. I don't know, pero tingin ko hindi. She told me once that she didn't work because she was born rich. Oh, so she's a brat. She's my brat indeed. Napangisi si Colin. Good luck, dude. Isa ka talagang dakilang mapagpanggap. Napailing-iling pa ito. Napairap lang si Lucas sa kaibigan. Nang matapos magluto sina Ivan at Aris ay saka naman kumilaw si Dash at Colin. Inayos ang mga balon para gawing decoration sa loob ng bahay at nang sa ganoon ay magmukhang romantic dinner. Ito na rin ang nag-ayos ng table na bagong bili ni Lucas. Gawa lang ito sa kahoy na nara at katamtaman lang ang laki. Matapos lagyan ng red cover ang lamesa ay saka naman sinabuyan ni Dash ng rose petals. Oh, ayan dude. Okay na. Ikaw na lang magsindi ng kandila mamaya. Look at your room. Para kayong bagong kasal na mag-honeymoon pa lang ni Cheska. Nakangising wika ni Dash. Lucas smiled. You're right. Tingin nyo, magugustuhan kaya ito ni Cheska? Of course, magugustuhan niya ito. Masarap kami magluto ni Ivan. Proud naman sagot ni Aris at inihain na nilutong pagkain. Pero agad na nangunot ang noo ni Lucas nang makita ang pagkain na niluto ng dalawang kaibigan. Teka, bakit 2 putahe lang? Kasi ito lang alam namin lutuin. Fried chicken ang alam ni Aris at adobo naman ang akin. Ivan replied with a smirk. Nangiya naman bro? Inis na bulalas ni Lucas na biglang nasira ang mood. Napaka-common dish naman yung niluto nyo. Tapos 2 putahe lang? Are you dumb kidding me? So, kaya ba sinabi mong normal na putahe lang ang dapat ihanda kasi ito lang ang alam niyong lutuin? Pinaghirapan namin yan. Angal ka pa ba? Aris chuckled. Pangising-ngisi itong hinubad ang suot na apron. Isang masamang tingin ang binigay ni Lucas sa dalawang kaibigan. Yang hiya, dapat sinabi niyo na hindi naman pala kayo marunong. Baka mamaya niyan ay papunta na dito sa Cheska tapos ito lang kanyang madadatnan. Baka mawalan agad yun ng gana. Sus, ikaw nga sinabi mo kay Cheska na marunong ka magluto. Pero ang totoo, hindi ka rin naman pala marunong. Pailing-iling ni Ivan na tila nangaasar pa. Napabugan naman si Lucas sa hangin at napahilot sa sentido nang wala sa oras na tila na-stress bigla sa mga kaibigan. Langya naman kayo. Kapag ako makaganti sa girlfriend nyo, makita nyo. He mumbles with anger. Oh, come on. We're just joking. Colin stood up. Tinapik-tapik na nito ang kanyang balikat. It's a prank, bro. Don't worry. Tanawagan ko ng pinsan kong chef. Nasa kanto na daw. Sunduin ko muna. Natatawa nitong wika at lumabas na ng bahay. Napabugan na lang ng hangin si Lucas at iritadong naupo sa bamboo chair. Habang masama pa rin ang tingin sa dalawang kaibigan na nakangisi lang. Lalo na si Aris. Huwag ka na magalit. Remember nung nakapag-date ako sa bago kong girlfriend? May atraso ka sa akin dahil dinala mo yung ex ko sa dating place namin ng girlfriend ko. Napahiya ako na magsabunutan ng dalawang yun. Kago, hindi itong oras para gumante. I'm serious. Gusto ko magustuhan ni Cheska ang surprise dinner ko for her. Pero paano niya magugustuhan kung 2 putahe lang ang nakahanda at pangkaraniwan pa? Paano na lang kung hindi pala siya kumakain yung adobo niyo? Ano pa, inumin ko na lang siya ng tubig? Ganon? Nangya, nainis ako sa inyo. Napangisi lalo ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Colin at kasama na nito ang isang lalaki na sinabing pinsan nito. Sure ka ba na marunong siya magluto? Of course, yes. Isa siyang chef at may-ari na isang fancy restaurant. Proud na sagot ni Colin at inakbayan pa ang seryosong kasama. This is Alvin, my cousin. And Alvin, this is my best friend, Lucas. Nice to meet you, bro. Galingan mo sana ang pagluluto. I will. Makakaasa ka. Alvin accepted his hand. Matapos magkamayan ay pumasok na ito sa kusina at inumpisahan na ang pagluluto. At habang nagluluto ang pinsan ni Colin ay nakatingin lang silang apat at pinununood lang ito. Nang mapatingin muli si Lucas sa kanyang wristwatch ay 6:53 PM na. Kaya naisipan niyang tawagan na si Cheska para sana itanong kung nasaan na ito. Pero nakatatlong tawag na siya ay hindi naman ito makakontak. Ay,
Bakit kaya ayaw makontak ng babaeng yun? Darating kaya yun? Hindi niya tuloy mapigilan ang kabahan na baka hindi ito dumating. Kung hindi darating, edi sunduin mo sa kanila. Sagot ni Dash na umabot pala sa pandinig nito ang kanyang mahinang pagbulong. Buti sana kung alam kong address niya. Kaso hindi eh. What? Ibig sabihin ba hindi mo alam ang pagkatao niya pero patay na patay ka na agad sa kanya? Gulat na bulalas ni Colin na napabaling agad ang tingin sa kanya. Lucas ay, minabala ko palang sanang alamin ang lahat ng tungkol sa kanya. Pero hindi ba ako obsessed na masyado noon kapag pinaimbestigahan ko siya para malaman ang buong detalye ng buhay niya? Sabay-sabay na napamura ang kanyang apat na kaibigan. Oh man, you are already obsessed with her. Tingin mo, yung ginagawa mo, hindi ka pa ba niyan obsessed? Nagpapanggap kang mahirap kahit hindi naman kailangan. Tapos nagsinungaling ka pa na marunong ka magluto kahit hindi naman. Palatak ni Dash na napasatsat pa at napailing-iling. Tungkol sa pagluluto, ay hamaway. Marami namang mapapanood online kaya pag-aaralan ko na lang. Maway ka pala, pero bakit nagpatulong ka pa sa amin? Sarkastikong sagot naman ni Ivan pero inirapan lang niya ito. Alam mo Lucas, kung gusto mo talaga na maging makatotohanan niyang pagpapanggap mo, dapat paminsan-minsan ay magmukha ka rin patay gutom. Kaya dapat palagang walang laman ang rep mo para hindi ka mapaghalataan ni Jessica. Colin suggested. At dapat minsan, kailangan mo rin magmukhang hampas lupa para makatotohanan ng pagpapanggap mo. Dapat, yung landlady mo palagi kang binubulabog tuwing umaga para singilin ka sa upa. Dugtong naman ni Aris. Hindi ba masyado nakakahiya yun? Ano ka ba? Kausapin mo lang ang landlady mo at bayaran mo para bulabugin ka tuwing umaga. Saglit siyang napaisip at kalaunan ay napatango-tango. Okay, I'll try it. Palihim namang napangisi ang apat. Kinakabahan ako sa totoo lang. Akala ko kung ano na at bakit ako pinapupunta ni Lolo. Yun pala ay magluluto lang si Sandro for our dinner. At dapat daw ay tulungan ko ito para matuto naman ako kasi dapat daw ay marunong talagang magluto ang babae lalo na kapag kasal na. Kaya naman kahit masama ang loob ko ay kinalimutan ko saglit. Napilitan akong panoorin si Sandro habang nagluluto at samahan ito hanggang sa matapos. And the whole time na pinapanood ko ito ay hindi ko inalis ang peking ngiti sa labi ko at kunwari ay sweet pa rin kami sa isa't isa. Para hindi mahalata ng mga katulong sa mansyon at lalo na si Lolo. Magaling magpanggap si Sandro sa harap ni Lolo kaya napilitan akong galingan din kahit na hindi bukal talaga sa kalooban ko dahil masama pa rin ang loob ko. Lolo, parang napapansin ko na mula kanina pa po kayo ubo ng ubo. Ayos lang po ba kayo? May pag-aalala kong tanong. Kasalukuyan na kaming kumakaing tatlo sa mahabang dining table. Nasa kabilang dulo si Lolo nakaupo at katabi ko naman si Sandro na kunwari ay napaka-sweet. Nilalagyan ako ng pagkain sa plato ko kahit hindi naman ako humihingi. At dahil nasa harap namin si Lolo ay hinayaan ko na lang. Huwag mong pansinin ang pag-ubo ko. Normal lang ito kapag tumatanda na. Kayo bang dalawa? Kailan niyo ako bibigyan ng apo sa tuhod? Muntik nang bumara ang pagkain sa lalamunan ko nang marinig ang tanong ni Lolo. Napahinto ako sa pagsubo ng pagkain. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Nang mag-angat ako ng tingin kay Lolo ay medyo nakangiti ito sa amin. Yung klase ng ngiti na tila ba inaasahan nang makakarinig na magandang sagot mula sa aming mag-asawa. Lo kasi po. Soon, Lolo. Mabibigyan din namin kayo ng apo. Naunahan ako ni Sandro. Maybe 2 months from now on, makakarinig na kayo ng magandang balita mula sa amin ng asawa ko. He looked at me and smiled. Right, honey? Honey? Masarap sanang pakinggan kung okay kami. Kaso hindi. Kaya parang gusto ko nalang masuka dahil sa pagkasuklam. Napilitan akong ngumiti pabalik at tumango. Napangiti naman si Lolo at napatango-tango. Makikita ang tuwa sa mukha. O siya, aasahan ko yan. Dapat bilis-bilisan nyo dahil alam nyo naman na matanda na ako. Baka mamaya niyan ay wala na ako rito sa mundo bago niyo pa ako mabigyan ng apo. Natigilan ako sa narinig at parang kinain ng konsensya. Palihim kong tiningnan si Lolo. Nandun pa rin ang ngiti nito. Yung klase ng ngiti na may halong excitement. Kayo naman, Lo? Mawala agad sa mundo? Ay naku, ang lakas-lakas niyo pa kaya. Baka nga mas mauna pa ako maglaho dito sa mundo kaysa sa inyo eh. I joke. Marahan naman itong napatawa. Ikaw talagang bata ka? Hindi araw-araw ay malakas ako.
Ang mas mabuti pa ay pumasok ka na sa kumpanya at pag-aralan ng mga dapat pag-aralan para kapag dumating ang panahon ay hindi ka mahirapan kung paano patatakbuhin ang ating negosyo. I frowned. Pero Lo, kakagraduate ko lang last year, di ba? Hayaan mo naman muna akong i-enjoy ang life ko bago pumasok sa kumpanya. Alam mo namang ayoko pa talaga magtrabaho sa kumpanya mo. My grandfather chuckled. At anong gusto mo kung ayaw mo magtrabaho sa kumpanya? Kasi mas gusto ko pong maging housewife lang. Napatigil ako na magtama ang mga mata namin ni Sandro. Hindi ko alam na nakatitig pala sa akin. Agad naman akong umiwas ng tingin at binalik ulit kay Lolo. Pinilit ko pa rin umiti. Sige po, Lo. Pero pwede po bang tuwing Monday to Wednesday lang ako papasok? Parang natuwa naman si Lolo sa pagpayag ko. Hindi na rin masama. Sige, tuparin mo yung sinabi mo. Hilok at Sandro. Ikaw na bahala magturo dyan sa pasaway mong asawa, iho. I will, Lolo. No need to worry. Ako na pong bahala sa asawa ko. Sandro replied. Muli itong tumingin sa akin at ngumiti ng tipid pero ang hindi ko inaasahan ay ang marahan nitong pagpuna sa gilid ng labi ko gamit ang hinlalaki nito. Ang kalat mong kumain, asawa ko. Gusto ko sanang tabigin ang kamay nito pero dahil nasa harap kami ni Lolo ay hindi ko magawa kaya hinayaan ko na lang at ngumiti lang ako rito ng peke bago muli ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos kumain ay mabilis akong pumasok sa dati kong kwarto at agad na binuhay ang phone ko para sana tawagan ang number ni Lucas. At sana sabihin dito na malilate ako ng dating. Pero nang akmang idadial ko ng number nito ay siya naman biglang pagpasok ni Sandro na muntik ko nang ikatalon sa gulat. Ano ba? Hindi ko man lang ba marunong kumatok? Pero imbis na pansinin nito ang sinabi ko ay mabilis itong lumapit sa akin at walang sabi-sabing inalis ang suot kong bonnet. Ano bang ginagawa mo? Napataas bigla ang boses ko pero hindi niya pinansin at nakatitig lang sa bukol ko. Na paano yung noo mo? Ba't ka nagkabukol ng ganyan? At talagang ngayon niya lang tinanong samantalang nakita niya na ito kanina. Wala ka nang pakialam pa kahit nabasag man ang ulo ko. Mapakla kong sagot at agawin na sana ang bonnet pero bigla niyang itinaas ang kanyang braso. Ibalik mo sa akin yan, ano ba? Sagutin mo muna ako kung na paano yan bago ko ito ibalik. Pero kung hindi mo sasabihin sa akin, mapipilitan ako ipaalam yan sa lolo mo. Napapikit na lang ako sa inis. Naaksidente ako kaya nagkaganito. Buti na lang hindi ako namatay. O ano, masaya ka na? Natigilan si Sandro at napatitig sa akin. Hindi ko alam kung nalilinlang ba ako ng paningin ko pero parang may nakita akong pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero nang mapansin ko iyon ay mabilis niyang iniwas ang tingin sa mata ko at maingat na isinuot muli sa ulo ko ang bonnet. Magpahinga ka na. Kakausapin ko lang saglit ang lolo mo sa ibaba. No, uuwi na ako. Mabilis na ako lumabas ng kwarto at bumaba ng stairs. Ramdam ko naman ang pagsunod dito sa hulihan ko. Hindi ka pwedeng umuwi. Sinabi ko na sa lolo mo na dito tayo matutulog ngayong gabi. I ignored him. Pagkababa ng stairs ay nakita ko si lolo na mag-isa sa living room habang nakaupo sa couch at nanonood ng TV. Saglit ako natigilan. Para kasing ang lungkot ni lolo at tila malalim ang iniisip habang nanonood. Lo, uwi na po kami. Agad naman itong napalingon nang marinig ang boses ko pero bigla na lang pumantay sa akin si Sandro at inakbayan ako. Hon, sabi ko naman sa'yo, dito na tayo matulog kahit isang gabi lang para naman may kasama si lolo. Tama si Sandro, dito na kayo matulog. No, hindi po pwede, Lo. At bakit naman hindi? Mabilis nitong pagputol sa sasabihin ko. Ano, aabanduhin mo na lolo mo porkat may asawa ka na? Ayaw mo nang samahan dito sa malungkot na mansyon na ito kahit isang gabi lang? Napanguso naman ako at naupo sa tabi nito. Ganon din si Sandro na naupo naman sa tabi ko at inilipat na ang pagkakaakbay ng braso sa bewang ko. Hala naman si lolo, hindi naman po sa ganoon. Kung hindi ganoon, dito na lang kayo matulog. Mas maganda nga kung dito kayo tumira ni Sandro para naman magkaroon ng buhay itong mansyon. Ang lungkot na, simula na ikasal kayo. Alam mo naman ikaw lang maingay dito, apo. Parang nakaramdam ako ng awa kay lolo at nakonsensya. Napaka walang kwenta ko namang apo kung tatanggi pa ako. Halata naman sa mukha ni lolo ang lungkot. Sige na nga po, Lo. Dito na kami matutulog ngayong gabi. Tila nagkaroon ito bigla ng sigla at agad na napangiti sa pagpayag ko. He stood up. Huwag kayong mag-alala. Dito naman ako sa baba matutulog kaya malayo kayong suluhin ni Sandro ang taas. O siya, maiwan ko na kayo. Mukhang kailangan ko na matulog. May trabaho pa bukas.
Umalis na si Lolo kaya naiwan kami ni Sandro sa living room. Inis ko nang binaklas ang pagkakayapos dito sa bewang ko at binigyan muna ito ng masamang tingin bago iniwan sa couch. Muli ako umakyat sa kwarto. Pagkapasok ay siyang pagtunog ng phone ko at nang makita ko kung sino ang caller ay agad akong natigilan. Lucas is calling. Napilitan akong sagutin. Hey baby, ba't ngayon mo lang sinagot ang call ko? Nasaan ka na? Malapit ka na ba? Ano, susunduin na ba kita ngayon? Diyan sa kanto? Halata excitement sa boss nito. Mukhang inaasahan nga niya ang pagdating ko. I let out a deep sigh. I'm sorry, Tiff. Hinihintay mo ba ako? Of course, yes. Mula kanina pa kita hinihintay. Nakapagluto na rin ako ng dinner natin. I swear, masarap ito dahil ako mismo nagluto. Kaya dapat bilisan mo ang pagpunta. Baka lumamig na ito at lumalim na rin ang gabi. Masyado ng delikado sa daan. Kahit bad mood ako, hindi ko mapigilan ang mapangiti ng tipid. Buti pa ang lalaking ito. Kahit may pagkaloko-loko at nakakaasar ko minsan, ay nararamdaman ko pa rin mahalaga ako. Nakuha pa ako ipagluto at hintayin ang pagdating ko kahit na walang kasiguraduhan. Kung ganito lang sana si Sandro, wala sana kaming problema. Siguro ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Kaso ang malas ko dahil may mahal ng ibang asawa ko at hindi nakikita ang halaga ko. Sige, Tiff, hintayin mo lang ako. Malilit nga lang ako ng konti. Okay, I'll wait for you, baby. Basta mag-iingat ka sa biyahe, okay? Mwah, 3 times to your lips. I can't help but laugh. Mukha ka dyan. Baka mapitik ko lang ang uso mo. Try it again, then kakagatin kita. At saan naman? May eyebrows raised. Sa lips. Down there, baby. Hindi ko na napigilan na mapahalakhak pero agad ko rin tinakpan ang bibig ko ng aking kamay dahil medyo napalakas ang boses ko. Oh my gosh, Tiff. Ang sarap mong kurutin sa singit, malandi ka. I also heard him loves from the other line. Kurutin mo. Then tutuklawin ka ng ahas ko. Makamandag pa naman to. Sakalin ko lang yan. With your mouth? No problem. Handa itong magpasakal. Anumang oras. Basta ba yung choice ko kung sasakal? Hey, stop. Ang landi mo na. O siya, sige na. Tatawagan na lang kita mamaya. Natatawa kong ibinaba ang phone. Pero agad na nawala ang ngiti sa labi ko nang pumasok sa Sandro. What are you doing here in my room? I'm here to sleep with you. Mas pinili kong matulog sa guest room kaysa makasama si Sandro sa iisang kwarto. Hinayaan ko na lang ito na matulog sa kwarto ko at ako na lang ang kusang lumipat para hindi na kami magtalo pa. Baka kasi marinig pa ni Lolo o kaya ng mga katulong sa mansyon. Ang bala ko sanang pag-alis para puntahan si Lucas ay hindi ko na itinuloy dahil baka marinig ni Lolo ang tunog ng kotse ko kung sakaling aalis ako ng palihim. At baka magduda pa iyon kung saan ako pupunta ng 2 oras na ng gabi. Hindi rin naman ako pwedeng tumakas na lang basta dahil sarado ang gate at hindi ko naman kayang akyatin. Mami, mahulog pa ako kung sakaling pilitin ko. Kaya naman nagpadala na lang ako ng text message kay Lucas na hindi ako makakarating. At pagkatapos noon ay pinatay ko na ang phone ko. Nakatulog ako mag-isa sa loob ng guest room. Naalimpungatan ako sa kalagitnaan ng gabi. Akala ko ay namalikmata lang ako nang sandali kong imulat ang mga mata ko at makitang may katabi ako. Kinusot ko pa sandali ang mga mata ko para makasigurado. Pero kahit anong kusot sa mga mata ko, ay ang maamong mukha pa rin ni Sandro. Nakikita ko na mahimbing na ang tulog habang nakahiga ng patihaya. At nakauna naman ako sa kanyang braso habang nakayakap pa ang braso ko sa kanyang katawan. Ganun din ang mga paa ko na nakapulupot sa kanyang mga hita. Parang tunay na mag-asawa lang ang posisyon naming dalawa kaya nagulat ako. Nawala biglang ang tuko at agad na napatingin sa paligid. At saka ko lang napagtanto na wala na pala ako sa guest room kundi nasa kwarto ko na. And worst, katabi ko pa ang taksil kong asawa. But how? Paano ako napunta rito? Ang pagkakaalam ko ay sa guest room ako natulog at hindi dito sa kwarto ko. Bumalikwas na ako ng bangon at walang sabi-sabing sinipa ng malakas si Sandro gamit ang dalawa kong mga paa. Sa lakas ng sipa ko ay agad itong naalis sa kanyang kinahigaan at bumagsak sa baba ng kama. Ouch! Shit! Rinig ko ang kanyang mahinang pagdaing na agad na alimpungatan dahil sa pagkahulog. Mabilis naman ako umayos ng higa at nagkunwaring tulog. Moments later, wala akong naramdaman na nahiga sa tabi ko o kahit na anong ingay. Akala ko'y umalis na si Sandro kaya naman unti-unti ko nang iminulat ang mga mata ko. Pero halos mahigit ko ang sarili kong hininga nang pagmulat ko ay agad na nagtama ang mga mata namin ni Sandro.
I swallowed. Lumabas ka. Ayoko makatabi ka. Mahina, pero puno ng diin ko, sabi at tumalikod na ng higa. He didn't answer me, pero ilang sandali pa inaramdaman ko na lang ang paghiga nito ulit sa tabi ko. Kaya naman hindi na ako nakatiis at muling napabangon. Ayoko sabi makatabi ka, Sandro. Umalis ka dito sa kwarto ko kung ayaw mong masipa ulit kita. Sige, lakasan mo pa ang boss mo para marinig ka ng lolo mo. Pinukol ako nito ng masamang tingin. Fine, hindi na ako magsasalita. Baka nga naman marinig pa ni lolo. Mas mabuting ganito na lang. I kick him hard. Stop it, Chaska. Huwag ka na mag-inarte pa dahil hindi ko rin naman gustong makatabi ka. Iritado nitong sagot na mabilis na pinigilan ang paa ko.